Matindi ang balakid na kinakaharap ng rebelde sa Yemen na tinatawag na Houthi sa kanilang giyera laban sa American forces. Araw at gabi, nagsasagawa ng malalaking airstrike ang American forces upang ang Houthi ay tuluyan ng mawala sa Yemen. Kalahating buwan na ang nakakaraan mula nang umpisahan ni President Donald Trump ang pagtugis sa Houthis ng Yemen hanggang sa mapaslang ang maraming senior operatives ng Houthis, maging ang imbaka ng mga armas nito at ang kanilang paggawaan ng missiles ay hindi nakaligtas, maging ang kanilang headquarters, hanggang sa nagsalita na rin ang gobyerno ng Iran at tila na pressure ito. Tahasang sinabi ni Ayatollah Khamenei na hindi na sila susuport sa Houthis at sinabi na rin ng head ng IRGC na linggo o buwan na lang ang itatagal ng Houthis. Pero isa pang problema ang kinakaharap ng Houthi ngayon sapagkat napaulat na maging ang puwersa ng Saudi Arabia ay tutulong na rin sa puwersa ng Amerikano para sa gagawing ground operation sa Yemen kontra Houthis. Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Ngayon ay April 8, 2025. Isa na namang napakainit at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa labanan sa pagitan ng Amerika at ng puwersa ng Houthi. Napaulat na maging ang puwersa ng Saudi Arabia ay tutulong na sa puwersa ng Amerikano para sa gagawing ground operation sa Yemen kontra Houthis. Ayon sa ulat ng CNN at ng Azer News, dito ay nakaulat na ang puwersa ng Saudi Arabia ay makikipagtulungan sa puwersa ng United States of America at sila ay magsasagawa ng ground operation upang tugisin ang Houthi sa Yemen. Marami ang mga nagtatanong, bakit kakalabanin ng Saudi Arabia ang Houthi? Ganong pareha naman sila ng relihiyon at kadugo lamang sila. Ang Saudi Arabia at Houthi, matagal nang hindi maganda ang ugnayan nito. Taong 2014, ipinapakita ng Saudi Arabia ang kanyang pagsuporta sa presidente ng Yemen laban sa Houthis. Sa taon ding ito ay inakusahan ng Houthi ang Saudi Arabia na sumusuporta sa presidente ng Yemen at nagpupondo ng $25 billion upang pabagsakin ang puwersa ng Houthis. Bagay na hindi inamin ng presidente ng Yemen na si President Ali Abdullah Saleh. Hindi rin kumagat ang gobyerno ng Saudi Arabia sa akusasyon ng Houthi. Sa taon ding ito ay patuloy na tinatarget ng Houthi ang mga barko na dumadaan sa Red Sea kontra Israel at Saudi Arabia. Mainit na mainit ang tensyon sa pagitan ng Saudi Arabia at Houthi hanggang sa ang Iranian Normalization Team nagsasagawa ng dialogo upang makapag-usap ang Saudi at ang Houthi. Pero hindi ito nagtagumpay hanggang sa inatake na ng Houthi ang gobyerno ng Yemen at sa taong ito ay nakontrol ng Houthi ang capital city ng Yemen na Sana'a hanggang sa umatake na rin ang Houthi sa mga pag-aari ng Saudi Arabia. Tumambad ang 10 Arabo ang nasawi. Hindi nagdalawang isip ang puwersa ng Saudi Arabia na maghiganti sa Houthi. Inakalat ng Saudi Arabia ang kanilang naval forces upang ang Iran ay hindi makapag-supply ng armas sa Houthi upang ang giyera sa pagitan ng Houthi at iba pang Arab countries ay madali lamang matapos. Pero ang Iran ay nagpadala rin ng kanilang naval forces upang labanan ang naval blockade ng Saudi Arabia. Pero kumilos mga kaibigan ang US Navy at nilabanan ang naval forces ng Iran. Dumaan ang maraming taon. Ang Saudi Arabia at United Arab Emirates sa tulong ng United States of America nagkandak ng mga malalaking airstrike kontra Houthi. At ang gerang ito mga kaibigan, kumitil
ng 19,000 na mga tao. Pero taong 2023, sa tulong ng China, ang Saudi Arabia at Iran ay napagkausap at nagkaroon ng settlement. Ngayon na nahaharap na naman ang Houthi sa gera nito laban sa United States of America, nais sumali uli ng Saudi Arabia upang tuluyan ng maubos ang Houthis. At eto na nga, ayon sa ulat ng Azer News at ng CNN, matapos ang mga malalaking airstrike na isinagawa ng puwersa ng Amerikano sa Yemen, ito pala ay isang malaking strategy upang linisin muna ang Yemen bago pumasok ang kanilang puwersa at magsasagawa ng ground operation. Kagaya ng ginagawa ng Israel sa Gaza, nagsasagawa muna ito ng mga malalaking airstrike upang linisin ang daanan bago pumasok ang isang ground operation. Ayon sa ulat na isiniwalat ng CNN, na ang naturang ground operation na gagawin ng Amerika at ng Saudi Arabia ay magmumula sa east of Yemen, maging ang coastal areas nito. Pero ang problema mga kaibigan, walang ibinigay na petsa ang Saudi Arabia at ang United States of America. Oo nga naman, bakit magbibigay ng petsa? Di nakahanda ang kalaban. Ayon sa US military, hindi sila magde-deploy ng full combat forces sa ground operation. Pero magpapadala sila ng kanilang tinatawag na a handful of special forces. At ang special forces na ito, meron pa ring mga nakasubaybay na aerial support. Ayon sa mga analyst ng CNN, isa raw itong napakalaking gulo at napakamadugong bakbakan sa pagitan ng puwersa ng Amerika, Saudi Arabia laban sa Houthi. Lalo na mga kaibigan na ang Iran ay nagbitaw na ng salita na hindi na ito tutulong sa Houthis at pagtutuunan na lamang nito ang kanilang posibleng giyera sa pagitan ng Amerika. Kinumpirma ito ng Newsweek na ang puwersa ng Iran ay nasa high alert. Ito ay dahil sa mga sunod-sunod na banta ng puwersa ng Amerika, lalong-lalo na ang kanilang B-2 stealth bomber ay nakapwesto sa Diego Garcia sa karagatan ng India sa tapat lamang ng Yemen. At ayon sa US forces, ito ay kanilang gagamitin laban sa Houthis at sa Iran. Mga kaibigan, ano sa tingin ninyo? May laban kaya ang puwersa ng Amerika sa Houthi? O may laban kaya ang Houthi sa puwersa ng Amerika? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section. At abangan lamang ang mga susunod na pangyayari sa pagitan ng United States of America at Houthi para maging updated ka. Baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit na channel na ito. Gagamitin ko na rin ang pagkakataong ito. Baka meron tayong mga kababayan sa Saudi Arabia na nanonood ng videong ito. Mga kaibigan, mag-ingat po kayo. Maging sa ating mga OFWs na nasa Israel, mag-ingat po kayo dahil isa sa mga target ng Houthis ay ang Israel. Hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!